Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya.
Wala ng buhay na gaganda pa kung di ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang itong nadarama, o Panginoon. Wala ng buhay na gaganda pa kung di ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang itong nadarama, o Panginoon. Ikaw na nga talaga. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa ang buhay kong ito. Iaalay sa'yo. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa. Jesus, ang pag-ibig mo ang kalakasan ko. Kaya ako'y maglilingkod sa'yo. Wala ng buhay na gaganda pa kung di ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang itong nadarama, o Panginoon. Wala ng buhay na gaganda pa kung di ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang itong nadarama, o Panginoon. Ikaw na nga talaga. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa ang buhay kong ito. Iaalay sa'yo. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa. Jesus, ang pag-ibig mo ang kalakasan ko. Kaya ako'y maglilingkod sa'yo. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa ang buhay kong ito. Iaalay sa'yo. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa. Jesus, ang pag-ibig mo ang kalakasan ko. Kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Good morning, Jesus! Magandang umaga sa lahat ng mga kapatid natin nandito sa loob ng Comfy. Baka mamaya kung saan loob eh. At good morning din sa mga nasa labas ng Comfy. Nasa kanilang mga tahanan. Ayan. Holiday ngayon mga kapatid. Today is National Heroes Day. Oo, alalahanin natin yung ating mga heroes. Hindi lang yung mga namatay, pati yung mga buhay, di ba?
Kasi yan yung mga tao na may mga malalaking impact sa buhay natin. Alam niyo kung sino yung mga number one heroes? Ha? Hindi. Mga nanay, oo. Oo, yung mga nanay. Pag inisa-isa nyo kasi yung mga ginagawa ng mga nanay, sasabihin mo nga talaga na, ay naku, mga ano nga sila, ano sa Tagalog ang heroes? Mga bayani talaga sila. Oo, mga bayani talaga. Kaya sa lahat po ng mga nanay, magandang umaga sa inyo. Stop nyo muna po mga bayani, ang inyong mga kabayanihan sa oras na ito para po tayo makapakinig kay Lord sa umagang ito. Yan. Batiin muna natin yung mga kapatid natin dahil maganda ang panahon. Kaya yung iba siguro mga nakatulog. Sa ibang lugar ba umuulan pa? Talaga ba? Kahapon kahapon di na makita yung daanan natin, no? Hindi foggy, maulan. Kulit mo. Ang aga nga no? Maulan, di makita ang ha? Like mother, like daughter. Yes. 0, right? Sabi pa niyo, 0, right? Yeah, right. Zero visibility kahapon, sobrang lakas ng ulan. Yes, si Sister Gina pala ay nandyan? Muwe? Gatmaytan? Good morning. Welcome back, Sister Gina. Kasama si Brother Romel. Welcome back po sa inyo, mga kapatid. Kung merong aalis, may bumalik. Si Sister Ella ay paalis na. At saka si Brother David. Wednesday si David. Bukas si Ella. Wednesday si David. Yan. Pa-abroad na lang yung ating mga kabataan. Mag-schooling nga sila doon sa Canada. Magandang umaga, Sister Rachel, na ikinatutuwa naming lahat pag nakikita ka namin na malakas na. Oo, thank you, Lord. At saka kay Sister Josie, National Brother Galo, na pumapayat na. Oo, nagda-diet na. Naka-attend na nga siya ng anniversary So, itong mga susunod na araw, we hope to see you, Brother Galo, sa mga gawain kay Lord. Si Sister Josie payat na. Oo, mga nag-lose na ng weight. So ano pa hinihintay nyo? Kayo na muna. Tita Ko and Kuya Jim, good morning dyan sa San Pablo. Sa San Pablo ay maulan pa ba? Tita Eloy, magandang umaga din sa'yo. Minister Ed. Sister Josie, din ako. Ay, kailan ang alis ninyo? Ba't ang arte mo ngayon? Alis siya pupunta ng Bohol. Si Sister Sally. Kasama si Sister Josie din ako, Sister Olive de la Cruz, si Sister Bebot, kasama din Sister Noemi. Ayan. Bisitahin nyo yung ating mga kapatiran doon. Oo nga, not only in Bohol, meron pa nga susunod na travel yan Di ba? Oo. Hindi ka na magtatampo niya kay Jenjen. Sabi kay Jen, ay mo ko isama? Gawa ko na sarili kong lakad. Oo. Good morning, Tita Daisy. Si Tita Daisy ay nasa Canada din, hindi ba? Daisy, Kuyena.
Yes, oo. Susulitin daw niya yung pamasahe. Kaya magtatagal muna siya doon, di ba? Wala lang, mga kapatiran natin no? Wala lang. Oo, pupunta lang dyan, wala lang. Good morning po kay Brother Johnny Makawili. Ha? Pinagbuhatan? Oh, good morning po. Mama Linda Alcance, good morning. Sister Millet Cruz, alam mo, napanood ko kahapon yung ano ng Lower South. Oo, live nga eh. Malalakas ang loob nilang mag-live. Ayaw nila ng ano, magaling nga eh, oo. Oo, practice kasi ng practice yung mga yan. Brother June, Mangigad, kamusta na po kayo, Brother June? Oo nga, no? Si Brother June, namimiss na natin pagka Sunday Fellowship. Sister Lydia Baldelobar. Sitio Ruby. PJ, good morning. PJ Reboledo. Kakatuwa yung si PJ daw. Siya pa minsan nagre-remind kay Sister Vicky na GMJ na daw. Good morning, PJ. PJ, binata na eh. Jerome, magandang umaga sa'yo. Linis-linis lagi eh. Sa ating mga kapatiran na si Sister Zenny ba eh. Sister Zenny, hindi ko po kayo nakita kahapon. Kasi malakas ang ulan. In fairness, sa mga kapatiran natin, kahit malakas ang ulan sa Calo, Mendez, Nasugbo, nag-overflow pa tayo kahapon, no? Hindi tubig ang nag-overflow. Tao. Hindi namin ina-expect na na madami pa rin ang pupunta. Kasi ang lakas talaga ng ulan kahapon. Dito ba madami? Sa mga nandito? Lower South? Puno din. Oo nga. Uy, namumuno na ngayon ng Lower South. Ano kayo? Oo, meron ako nakitang kumanta kahapon. Oo. Oo. Oo nga. Happy anniversary sa ating Marcelo Prayer Group. Yan. Thank you, Lord. Tapos alam nyo yung Mendez Choir? Ang galing. Oo. Kasi may mga sumisigunda silang lalaki at babae. Si Brother Melchor. At saka si Sister Luby. Si Sister Luby, oo. Oo nga eh. Galing nga galing nung kanilang choir kahapon. Oo. Ang daming youth doon. Oo, sa Calo. Ang dami doon, Beng. Dami nila. Oo, ang dami nila doon. At saka, nakakatuwa kasi yung mga youth doon, mga active sila. Mga nagagamit lahat ni Lord sa pagpapakanta. Si Maki all around kahapon. Keyboard, drums. Hindi, ang galing. Ang galing ni Maki. Glory to God kahit new song, kantahin mo lang. Mamaya pati pitch mo, kuha na niya, tas nasusundan niya kahit na first time lang niyang madinig yung yung, meron talagang ganon, yung, oo. Hindi bingi sa music. Oo. Meron talagang mga taong ganon. Si SJ, oo, ganon din, di ba? Kumanta ka lang. Si Arnold, hindi siya ganon. Si Joby, ganon din. Iba ang mga iba yung mga bata ngayon eh. Sister
Viverly Dinglasan Luwalhati. Hindi naman Bisaya, no? Talagang Viverly ang pangalan. Usually kasi ang pangalan is Beverly. Sa kanya, Viverly. For a change. Para maiba naman. Brother Antonio Hayar. Si Brother Antonio Hayar. Taga saan kaya si Brother Antonio Hayar? Jayar. Hayar. Hayar na nga. Ayan, thank you, Lord. Okay, mga kapatid. Nandyan na sila. Na-late lang kanina eh. Good morning, GR. OTW po kami dyan sa Comfy. Sina Brother Patrick? Oh, papunta sila dito? Hindi. Yung mga workers siguro. Wala pa sila Brother Marno. Wala pa. Yan. Thank you, Lord. Oo. Maulan ba? Hindi na yata maulan eh. Makulimlim lang, malapit ng umulan. Yan, sa San Pablo. Si Sister Lisa ay nagkasakit. Sa 2 linggong magkasunod na recording yata. Nagkasakit. Hindi yata kinaya ni Tita Lisa eh. Ayan, okay. Thank you, Lord. Holiday ngayon, kaya dapat na madami tayo. Nasa Makati pala si Sister Seni. Kaya wala siya sa Mendez. Umuulan na uli ng malakas. Buti hindi mahangin umulan na daw ulit. Good morning, Brother Tony, Sister Agnes, Sister Vicky, Sister Chit Silva, magandang umaga po. Sister Dame, magandang umaga. Naku, may nakalimutan akong padala. Ito si Jeff. Jeff, paalala mo ha, mamaya may papadala ako sa iyo ha. Sister Isa, yan. Sa mga taga-APG, good morning sa inyong lahat mga kapatid. Glory to God. Para po sa ating memory verse, mag-pray po muna tayo mga kapatid. Lord, maraming salamat for this wonderful day na binigay niyo po sa amin. Buong puso, Lord, nagpapasalamat po kami sa inyo sa kalakasan na binigay niyo po sa amin. Kami po ay gumising kanina na malakas ang pangangatawan. Maraming salamat po, Lord, for the blessings na sa maghapon na ito ay ibubus mo sa aming lahat. Ang iyong kalinga na inaasahan po namin araw-araw. Salamat po, Lord, dahil hindi po kayo nagkukulang sa pagpo-provide, sa pagpo-protect, Lord, sa pagkalinga sa amin. Kaya maraming salamat po, Lord. Sa umagang ito, Lord, mangusap po kayo sa aming lahat. Kami pong lahat ay makikinig. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay po. Thank you, Lord po, Sister Vicky. Yan. Glory to God. Si Sister Vicky ay nagpadala daw ng egg. Salamat po, Sister. Thank you, Lord. Para po sa ating memory verse of the week, Galatians 3:26. For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. Again po, Galatians 3:26. For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. Yan ang ating memory verse of the week. Para naman po sa ating word for today,
pag-usapan po natin itong John 1:12 to 13. To all who did receive Him, who believed in His name, He gave the right to become children of God, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Yan. May tanong po ako sa inyong lahat. Kamusta po ang relasyon nyo sa inyong mga tatay? Or, kamusta ang naging relasyon ninyo sa inyong mga ama? Ito po ba'y maganda? Kayo ba'y nagkaroon ng magandang relasyon sa inyong mga magulang? Sa inyong ama lang pala? Para po sa lahat ng mga merong magagandang relasyon sa kanilang mga ama, makaka-relate kayong mabuti dito sa pag-uusapan natin. Pero, wag naman po maitsapuera yung mga hindi nagkaroon ng magandang relationship with their father kasi itong pag-uusapan po natin actually ay magiging encouragement sa atin. Kasi kung hindi kayo naging maganda ang relasyon ninyo sa inyong ama sa lupa, naku, you are in for a great relationship with our Father in heaven. Pero kailangan meron tayong gawin, mga kapatid, no? Para po magkaroon tayo ng magandang relasyon sa ating Ama sa langit. Alam niyo po, bilang mga Kristiyano, the reason po minsan kung bakit tayo ay natatalo pagdating po sa labanan sa temptation is because we do not know who we are. Hindi natin alam sino nga ba talaga ako. At hindi natin nalalaman kung sino tayo talaga because busy po tayo sa paghanap kung sino tayo in the wrong places. Kaya po ang nangyayari, lagi tayong natatalo. Kailangan pong malaman natin who we are in Christ. Kasi hindi mo maipapamuhay or hindi mo ma-fulfill yung destiny at plano niya sa'yo kung hindi mo kilala sino ka ba kay Kristo. Kailangan malaman po muna natin yon. And that is the only way para po magawa natin ang kalooban niya. At makikilala mo po at malalaman mo kung sino ka kay Kristo through His Word. Kaya babalik tayo sa reason kung bakit every morning talagang nandito tayo para makinig. Kasi in His Word, we seek and then we find kung ano ba talaga ang kalagayan natin kay Kristo ngayon. Sa New Testament po, yung child of God or children of God ay ginamit ng several times. Pero sa 1 John 3:10, in-explain po dito of what it means to be a child of God. Kasi alam nyo, kaya ko po kinamusta kanina yung relasyon ninyo sa inyong mga tatay, somehow, yung kinalabasan ninyo po ngayon ay malaking factor yung relasyon ninyo o naging relasyon ninyo sa inyong ama. Ako po ay lumaking matapang na minsan talagang wala na sa lugar yung aking katapangan. Yan po ay napakalaking impluwensya ng tatay ko sa akin. Kasi panganay ako, tapos ganun yung tatay ko, gusto niya ng lalaking panganay. Gusto niya ng lalaking panganay. Kaya kahit na babae ko, parang konting percentage ng kanyang pangarap ay gusto niyang tuparin sa akin noon. Kaya medyo lumaki ko ng boyish ako, tsaka lumaki ko ng matapang na parang, minsan nga parang mapapahamak na ako dati pero sugod pa rin ako ng sugod. Yun, ganon. So,
malaki pong impluensya ng relasyon or naging relasyon mo kung ano ka ngayon sa iyong sa ama, sa iyong ama. Ano po ba ang mga naging impluensya sa inyo ng inyong ama? Bong, ikaw ba lumaki ng may ama? Meron. Makananay si Bong. Hindi kay close nung tatay. Lately na lang. Anong bago nga siya kunin ni Lord, no? Oo nga. So, si Bong, mas malapit pala sa nanay. Kaya, sabi ko nga sa inyo, kung ano ka ngayon ay merong kaugnayan sa naging relasyon mo sa mga kasama mo sa bahay. 'Di ba? Si Kuya Ernie, wala no? Lalo na si Minister Jerry. Si Minister Jerry nga, hindi niya nakilala yung tatay niya hindi ba? So, minsan, maiintindihan mo ang mga tao kapag ka nalaman mo kung anong relasyon meron sila doon sa mga taong nakapaligid sa kanila habang sila ay lumalaki. Di ba? Si Otan, anong naging sa'yo ng daddy mo? Impluensya. Hindi masyado kasi nung kinuha ka dito, umalis na siya. Sa mami ka no? Sa lola na. Oo. Kaya ko po yan tinatanong kasi sa umagang ito, marami po tayong mga hindi na-appreciate na privilege natin bilang mga anak ng Diyos. Hindi natin na-appreciate or minsan hindi natin alam, ay may ganong privilege pala ako. So, hindi ka ngayon magkaroon ng grateful heart kasi hindi mo alam na, ay, meron pala akong ganun. Kasi pag may mga privileges ka, di ba, bog nakatanggap ka ng isang privilege, di ba lagi mo sinasabi, ay, thank you, Lord. So, hindi nakakapag-produce ng gratitude sa puso ang isang privilege na hindi mo pa alam na meron ka. Tsaka hindi mo na-experience. So, itong New Testament, sa New Testament, ang child of God or children of God ay ginamit ng several times. Pero itong 1 John 3:10, in-explain po niya sa atin what it means to be a child of God. Sabi niya, this is how we know who the children of God are and who the children of the devil are. So hindi pala lahat anak ng Diyos kasi may anak din ang kaaway. Anyone who does not do what is right is not God's child. Nor is anyone who does not love their brother and sister. Hindi po sinasabi dito ni John yung yung mga legalist na kailangan mo talagang magtrabaho para ma-earn mo yung God's favor. Hindi po. Ang sinasabi po dito, dinidescribe lang po ng 1 John 3:10 ang dapat na buhay ng isang tao na totoong tinanggap si Kristo bilang kanyang Panginoon na tagapaglingkod, thereby naging child of God siya through adoption, mga kapatid. So, ang isa po kasing child of God, pag sinabi mo kasing anak ng Diyos, madali kasi tayong, ikaw ba'y anak ng Diyos? Ang sagot agad natin, Amen. Alam niyo po ba na ang totoong anak ng Diyos ay ang pagbabago o kaibahan nito ay radikal kesa sa mga unbeliever? Kaya kung ikaw ay hindi, pag sinabi mo kasing radical, yung thorough, complete. Kapag ka radikal ang pagbabago mo doon sa mga tao sa mundo, tsaka mo pa lamang masasabi that you are really a child of God. Kasi kapag ka hindi mo na ginagawa yung mga ginagawa ng mga tao sa mundo, may radical change na nangyari sa'yo. Ibig sabihin, you are completely different from
the people of this world, yan. Isang palatandaan yan na ikaw ay anak ng Diyos. Pero habang ikaw ay gumagawa pa rin ng mga bagay na mga makamundo, I doubt kung sinong tatay mo. Kung kaninong anak ka. Sa binasa natin kasi, sa 1 John 3:10, pinakita doon ang difference ng anak ng Diyos at saka anak ng dyablo. Kaya mga kapatid, kung walang radical change na nangyari sa atin, ay sino kaya ang tatay natin? Ang isang anak ng Diyos din has a desire, meron po siyang marubdob na pagnanasa na siya ay mamuhay ng naayon sa salita ng Diyos. Yan, anak ng Diyos talaga yan, mga kapatid. Characterized by love ang buhay niya. Masasabi mo talagang anak ng Diyos. Ngayon, maraming mga tao, they wrongly believe that everyone is a child of God. Lahat naman tayo, sabi kasi nila. Hindi ba, sister, ang sabi sa Genesis 1:27, we are created in God's image. Hindi ba, aren't we all children of God? Sa binasa natin kanina, the Bible says no. Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Meron ding anak ang dyablo, mga kapatid. So, every human being po, totoo, is designed by God and is loved by God. Pero, mga kapatid, tayo po ay magiging anak lamang ng Diyos through adoption. Sa Ephesians 1:5 and sa Romans 8:15. Dahil po sa kasalanan, nung tayo ay ipinanganak, tayo po ay namumuhay under the tyranny of the devil. Ang atin pong buhay ay markado ng mga dikta ng kaaway, dikta ng dyablo. Wala pong makakapagsabi sa atin na, ako hindi, nung pinanganak ako, mabait na ako. Naku, hindi po, mga kapatid. Kaya nga nung napunta tayo kay Lord, sabi natin, masama pala yun? Hindi pala tama yun? Di ba? Natutunan na natin na, ang buhay ko pala, ako pala, dati, ang ikinikilos ko, ang sinasabi ko, at ang mga iniisip ko, puro dictate ng dyablo. Ngayon, since yung ating humanity ay makasalanan, we cannot come into the presence of God. We cannot approach a holy God na punong-puno ng kasalanan. Our sin must be forgiven at kailangan ma-restore po tayo sa nature na intended talaga ng Diyos sa atin so that we can have fellowship with the one na inoffend natin. So, kailangan po nating ma-restore muna. Kailangan magkaroon muna ng kapatawaran ng kasalanan bago po tayo maka-approach kay Lord na sinakta natin sa pamamagitan ng mga paggawa natin ng hindi tama. Kailangan ma-restore ang relationship. Sa mga tatay, hindi ba sa mga tatay, kahit napasaway ang anak mo, mahal mo pa rin. Pero yung relationship ninyo, hindi yung ganun kaganda. Kasi meron kang dinidesire para sa kanya na maganda, pero ayaw naman niyang sundin, di ba? So yung relationship ninyo ay merong konting lamat. Kasi nga, gusto mo mapaganda ang buhay niya, pero panay ang pagsaway sa'yo. Ayaw kanyang suwayin, lagi mo siyang sinusuway. Kaya napapahamak ka. Ngayon, yung inis ng tatay mo, hindi inis na hindi kanya mahal. Kung hindi, naiinis siya dahil nga sa sobrang pagmamahal niya sa'yo, ba't ayaw mong sundin yung sinasabi ko sa'yo? Kaya tuloy nagiging ganyan ang buhay mo at hindi ko gustong nakikita ang buhay mong ganyan. Yun po ang medyo ng mga tatay sa mga anak na ayaw sumunod sa kanila. Yun ang medyo kinalulungkot ng mga ama na kung susundin mo lang sana ako, anak, mapapaayos na sana yung buhay mo. Pero hindi po sila galit sa inyo dahil hindi nila kayo mahal.
na nagagalit sila kasi nga mahal po nila kayo. Now, the word adoption occurs in 5 times sa New Testament. At ang Greek po nito is, ang hirap basahin huitonesia. Huitonesia, adoption. At ang Galatians 4:1-3 accurately interprets the Roman law of sonship. Sa verse 4, ang sabi niya, God sent His Son to be born into human condition under law. At sa verse 5, the purpose of God's action was to redeem. Sabi niya, those who were under the law, para po matanggap natin itong adoption na sinasabi rito, nating lahat, adoption sa atin ng Diyos. Basahin ko, but when the right time finally came, God sent His own Son. He came as the son of a human mother and lived under the Jewish law na hindi naman niya kailangang dapat gawin, pero ginawa niya to redeem those who were under the law so that we might become God's children. Yun yung adoption na sinasabi rito. Dito sa mundo, ang dami mo ring mga papeles na kailangang ayusin kung gusto mong legally adopt someone. May isang bata ka na gustong i-adopt, meron kang mga gagawin para maging legal yung adoption nyo. The same with our God. Napakaraming niyang ginawa and it cost Him His Son's life para po tayo ay ma-adapt niya into His family. Ngayon, kapag hindi po yung adoption at yung sonship po na yan ang nagpa-prompt ng worship mo kay Lord, nang nagpa-prompt sa iyo kung papaano ka mamuhay ayon sa salita ng Diyos, hindi mo pa naiintindihan ang pagiging Kristiyano mo. Kailangan po, yun ang magtulak sa iyo. When you worship God, you worship Him with all your heart because naiintindihan mo yung adoption na ginawa niya sa iyo. Kumbaga parang, alam mo, nakakalungkot nga lang. Merong mga ina-adopt na mga bata na wala namang naging problema. Minahal sila ng parang tunay na anak. Tapos nung nalaman nila, nung malaki na sila, nalaman nila na in-adopt sila, nagrebelde, nagalit dun sa mga nag-adopt sa kanila. Parang hindi natin alam kung ano ang tumatakbo sa isip ng mga ganon. Pero, kung titignan mo lamang, hindi ka nga kaano-ano Pero, pinalaki ka, pinag-aral ka, inaruga ka, minahal ka na parang anak nila. Tapos ngayon, nung nalaman mo, hindi ka pala nila anak, ang sama-sama ng loob mo sa kanila. Di ba? Parang bakit? Yan lagi. Bakit ngayon mo lang sinabi? Kung sinabi ba sa nung maliit ka, maintindihan mo ba? Supposed to be, ngayon nilang sinasabi sa'yo, para nakakaintindi ka na. Hindi ba? So, ang ating Ama sa Langit went through also ng ganong kalaking sakripisyo para i-adapt lang tayo. Kaya dapat yung adoption na yan sa atin ng Diyos. Halimbawa, kayo po ba'y grateful dahil nandito kayo ngayon sa gawain kay Lord? Sobra, hindi ba? Sobra talaga yung pagpapasalamat natin sa buhay na meron tayo ngayon. So dapat, iyang pasasalamat natin na yan o yung appreciation natin na yan ng adoption ni Lord, in-adopt tayo ng Diyos Ngayon, hindi mo na pwedeng sabihin na ikaw ay anak ng dyablo. Kasi legally adopted ka na ng Diyos. Di ba? So yung iyang gratitude mo na yan should prompt your worship. Kamusta naman ang worship mo pagka nagwo-worship ka kay Lord? Buong-buo bang ikaw nabibigay mo sa Diyos kapag ka nagwo-worship ka kay Lord? Kamusta rin naman ang pamumuhay mo ngayon?
Dapat yung adoption na yan ang magtulak po sa atin para mabuhay tayo ng naayon sa salita ng Diyos. Kasi mga kapatid, dugo, buhay at dugo ni Kristo ang kabayaran ng adoption mo na yan. Dito sa mundo, nagbabayad yung mga nag-a-adopt ng malalaking halaga para lamang legally maging anak kanila. Ang Diyos, buhay. Buhay at dugo ng nag-iisang anak niyang si Kristo. Ang kabayaran para maging adopted child of God ka, mga kapatid. So, kung hindi mo naiintindihan yung adoption na yan, no wonder, ganyan ka lang mag-worship. No wonder, ganyan ka lang mamuhay. Ganyan mo lang ipamuhay ang salita ng Diyos. Minsan, sabi, Kristiyano ka ba? Paminsan-minsan. Paminsan-minsan na napapamuhay, paminsan-minsan hindi. Nako, baka mga kapatid, hindi pa natin naiintindihan kung what it took God to adopt us, mga kapatid. One of our greatest need is to know that we are individually and personally a child of God. Alam nyo ba, hindi lamang po yan ang greatest assurance ng mga believers? Yung experience po natin na ang Diyos ay ating Ama, yun po ang nagmamark sa atin kung anong privilege ang meron ka bilang anak ng Diyos. Anong ibig ko sabihin? Na-experience mo po ba kung papaano ka bigyan ng Diyos kahit na hindi mo pinagtrabahuhan? Na-experience mo ba yon? Ang mga tatay, pagka may inabot sa mga anak, hindi naman sinasabi ng mga anak, dapat lang kasi pinaghirapan ko yan. Wala, di ba? Tinatanggap lang basta yan ng mga anak. Tapos sasabihin na, ay, lalabas yan, binili ako ng tatay ko. Pero walang nagsasabing anak, pag inabutan sila nung ama, na, ay, buti naman, pinaghirapan ko yan. Hindi, kasi yung mga tatay, nagbibigay ng kung ano-anong pangangailangan ng anak, not because they work hard for it. Wala, hindi nila yun pinaghirapan. Alam mo, masarap nga maging anak ni Arnold eh. Biro mo, dalagat binata na, gumigising pa si Arnold ng 3:00 para magluto lamang may makain yung anak. Tapos, hinahatid pa. Tapos hindi naman yung sasabihin ng mga anak nila, dapat lang naman di pagluto mo kami, no? Kasi pinagpagura namin yan. Hindi nila yun sinasabi. Bakit? Kasi freely, alam nila yung ginagawa yun ng mga magulang. For that matter, di ba? Tatay, kay Arnold, ganon. So, yung pong mga privileges na tinatanggap natin, yun ang nagmamarka kung ikaw nga ay isang anak ng Diyos. Nakukuha ba natin? Ang mga privileges, do you experience the privileges you have for being a child of God? Kung yes yan, so that means nagpapatunay na ikaw nga ay anak na ng Diyos. Pero kung di mo pa na-experience yan, ayan. So, eto mga kapatid ha, pag-aralan natin isa-isa. Sa Romans 8, basahin ko ha, 12 to 18. So then, my friends, we have an obligation. But, sabi niya, it is not to live as our human nature wants us to. For if you live according to your human nature, you are going to die. But if by the Spirit you put to death your spiritual actions, you will live. Those who are led by God's Spirit are God's children. Tandaan natin yun, ha? For the Spirit that God has given you does not make you slaves and cause you to be afraid. Instead, the Spirit makes you God's children. And by the Spirit's power, we cry out to God, Father, my Father. Sa ibang version, Abba, my Father. God's Spirit joins Himself to our spirits to declare that we are God's children.
Since we are His children, we will possess the blessings He keeps for His people. And we will also possess with Christ what God has kept for Him. Nakikita niyo ba kung anong klaseng blessing meron dapat tayo? For if we share Christ's suffering, we will also share His glory. Isa-isahin na natin, mga kapatid, yung mga pribilehiyo na meron po tayo bilang anak ng Diyos. Unang-una, ini-enjoy natin tong sonship na to, kaya wala tayong takot. Ang isang anak, mga kapatid, hindi po yan natatakot na pagka na-late siyang umupo sa pagkainan, wala na siyang pagkain. Hindi ganon. Ang empleyado, pagka ikaw ay na-late sa trabaho mo, pwede kang masisante. Pero pag ikaw ay nasa loob ng bahay, wala kang ganong takot. Bakit? Kasi anak ka. Oo, anak ka. Hindi ka mawawala ng pagkain. Ano, no? Hindi ka rin magkakaroon. Sabi ni Jeff, hindi kayo mawawalan. Pero hindi ka rin kayo magkakaroon. Hindi dito, mga kapatid, ang anak ng Diyos, laging meron. Kaya, yung security na meron ka as a child of God, yun yung nakakapagpayapa sa'yo, nawawalan ka ng takot. Kasi, sabi nung kanta natin, hindi ka magkukulang. Biyaya mo'y laging sapat. Kailan mo lamang na-realize yun? Dito na lang kay Lord, nung na-experience mo na ang pribilehiyo ng isang anak ng Diyos. So, yung seguridad, yung security, kasi alam mo, pagka meron kang child and parent relationship, hindi po yan characterized by fear of losing that relationship. Ang totoo nga, merong mga anak malalakas ang loob kasi alam nila, tatay ko naman yun nanay ko naman yan tatay ko naman yan hindi naman nila ako gaganunin. Hindi ba, mga kapatid? So, yung security meron tayo. Pangalawa, hindi tayo mga katulong. Tayo ay mga anak. Sa bahay, if you are a slave, ginagawa mo lamang kung ano ang dinidikta sa'yo ng master mo. Hindi ba? Sa bahay, ang anak ay malayang kumilos sa loob ng bahay. Malayang pumasok at lumabas kahit sa ang sulok ng bahay. Bakit? Tatay ko may-ari Nanay kong may-ari So yung authority na meron ka sa loob ng bahay, alam mo yun. Kahit wala pang nagsasabi sa'yo, sa damdamin mo, alam mo yun. Kaya yun ang nagpa-prompt sa'yo na lumakas ang loob mo kasi anak ka. Ang mga katulong sa bahay, hindi po pwedeng pumasok sa mga, halimbawa, sa master's bedroom. Meron kang mga area na restricted kang pumasok. Hindi ba? Pero ang anak, kahit saan pwede. Kahit nga hindi ka sinabihan ka, anak, huwag kang papasok dyan, papasok ka pa rin Hindi ba? Bakit? Anak ako Hindi ba? Anak ako So yung authority na yon na dala-dala ng pagiging anak mo ay maliwanag sa'yo. Ngayon, kung ikaw ay Kristiyano na and you still have, you still do not have authority over many things sa buhay mo. Like for example, sa kasalanan mo. Hanggang ngayon, wala ka pa ring authority over your sin. Ibig sabihin, wala ka pa ring lakas na talikuran siya. Medyo may problema tayo dyan, mga kapatid. No? So, alam mo dapat ang authority mo bilang anak. Hindi ka lamang kasambahay o hindi ka lamang kasama sa bahay. Hindi ka katulong. You are not a slave. You are a child of your parents na nasa loob ng bahay. So, tayo ngayon, malaya po tayong gumalaw sa mundo na ginagalawan natin ngayon knowing that you belong to your Father. Kaya ngayon,
ang sabi nila, ang tatapang ng mga Kristiyanong mamuhay. Halimbawa, wala nang laman ang bigas mo. Ang tapang mong magsabing, mamaya lang, meron na yan. Saan nanggaling yun? That is brought about by your relationship with the Father. Meron ka ng ganong lakas ng loob. Yung confidence mo, mga kapatid, bilang anak ng Diyos, nako, kaya yung mga Kristiyano, sugod dito, sugod doon. Pag sinabi mong, ala, naiwan ka na, hindi bale. O kaya, ala, ba't ganyan nangyari sa'yo? Ay, merong dahilan yan. Hindi naman yan hinayaan ng Diyos sa mangyari sa buhay ko para saktan lang ako. Saan galing yung ganong confidence? Sa relasyon mo, sa iyong ama. Kasi walang anak na magsasabing, lalaglag naman ako niyan tatay ko eh. Meron bang ganong anak? Meron bang tatay na nanlalaglag din sa anak? Meron din. Pero hindi ganun ang ating Ama sa Langit, mga kapatid. Yun nga ang kagandahan nun. Kaya sabi ko sa inyo, kung kayo man po ay merong ama na hindi maganda ang relasyon sa inyo, magiging encouragement to. Kasi meron ka pang isang ama na pwedeng gumawa ng lahat ng inaasahan mo na dapat ginagawa ng ama mo sa'yo. At mas higit pa, mga kapatid. So, yun po, no? Yung status na bestowed upon us bilang anak ng Diyos, grabe yan. Pangatlo, yung sinasabi ritong, nagkakaroon po tayo ng pagkakataon to cry out to God and say to Him, Abba, Father. Lahat lamang po, alam niyo yung cry na sinasabi rito, mga kapatid, ang cry is a term that is used na nagpapakita ng intimacy. Ang isang tao, magpapakita lamang ito ng pag-iyak sa'yo kapag ka-close kayo. Hindi ba? Ikaw din, umiiyak ka lang din naman dun sa mga taong malapit sa'yo, di ba? Para bang may pinipili ka rin kung sinong iiyakan mo, yung mga close lamang sa'yo. So dito yung you cry out to Him, Abba, Father, signifies intimacy with your Father. Gaano ba kayo ka-close ni Lord? Ganyan ba kayo ng Diyos? Or ganun kayo ng Diyos? Yan po ay makikita mo kung papaano mo i-approach ang Diyos. Kasi yung mga taong ganyan kay Lord, grabing yan. Grabe yung relasyon sa Panginoon. Para bang walang inaasahang iba sa buhay kung hindi ang Diyos. Yan, ganyan na kayo ni Lord, mga kapatid. It also expresses a deep emotion. Yung you cry out to Him na Abba, Father. Deep emotion. Ikaw ay iiyak lamang or magkakaroon ka lamang ng deep emotion sa isang tao that you are intimate with at alam mo na kapag sinabi ko ito, hindi ako pababayaan nito. Yan. Nagiging vulnerable ka lamang doon sa mga taong pinagkakatiwalaan mo, hindi ba? Na may magagawa para sa'yo. Yon. So, hanggat hindi ka pa umiiyak sa Diyos, may natitira pang self sa iyo. Kaya hindi ka pa naiyak kay Lord. Sa mga kalalakihan, parang mahirap ang umiyak. Pero ilang mga lalaki ang tulo, ang lahat pagdating kay Lord. Hindi ba? Pagdating kay Lord, alam nyo, isa po na senyales na naiintindihan mo na kung anong klaseng ama siya sa'yo. At kung anong klaseng ama na pwede siya na maging sa iyo. Okay? Pang-apat. Sabi sa verse 16, the Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. So, maganda to. Sabi niya, the Spirit Himself testifies with our spirit. Ang ibig sabihin po nito, kapag ka
nag-a-agree na yung spirit mo with the Spirit of God, ibig sabihin yan, may relasyon na kayo ng Diyos. May relasyon na kayo ng Diyos. Kasi, ang spirito natin dati, wala pong gusto yan kundi mag-oppose. Sabi ng Diyos, dito ka pumunta. Hindi, parang mas maganda ang daan dito. Sasabihin na, sabi ng Espiritu ng Diyos sa'yo, ops, huwag mong gagawin yan. Ginagawa ng lahat. Bakit ako hindi ko pwedeng gawin? Gagawin ko. Yan. Kapag ka po, ganun pa rin ang ating, ang spirit po natin does not agree with the Spirit of God, yan, medyo hindi pa natin nauunawaan yung adoption na meron po tayo, mga kapatid. So when the Spirit testifies with our spirit, isang ebidensya na po yan, mga kapatid, that we are already Christians. We are already children of God. Pieces of evidence kasi, yung mga sinasabi ko na yan, mga kapatid, na kapag pinagsama-sama mo yan, naku, kumpleto na ang iyong adoption. Ang pinakamaganda pa ay yung inheritance natin. Ito, magandang pag-usapan to. Ang mga dinidisinherit ng mga tatay ay sino? Anong klaseng anak? Masuwayin na anak. Wala kang mana. Alam nyo, minsan nga yung mga ama sa mundo, kahit nga minsan pasaway, di rin nila matiis eh. Kahit papano, mayroon pa rin ibibigay na inheritance sa mga anak. Sabi sa verse 17, now if we are children, then we are heirs. Kung ikaw ay anak, may mamanahin ka. Kung ikaw ay anak, tagapagmana ka. Sabi nung iba, walang property. Anong mana? Pag walang property, anong mana dito sa mundo? Minsan may minamanang utang. Sinisingil yung mga anak, huwag kayong ganun, huwag niyong singilin kasi pagka ang may utang sa inyo namatay na, wala nang utang. Ganun ba sa batas? Ganun ba talaga sa batas? Sa lahat, applicable yun? Na pag namatay ka, wala ka ng utang? Pero may naniningil, no? Pero ayon sa batas, wala na. Bayad lahat? Oo. Kaya nga pag may credit card ka, tas meron kang hindi nabayaran, tas namatay ka. Pero na lang kung may co-maker ka na pinirmahan. Oo. Yung co-maker mo ang magbabayad. Pero pagka wala, bayad na. Alam nyo, meron kayang ganyan. Akala niya mamamatay na siya. Tapos alam mo, ginamit yung credit card niya. Tapos nabuhay siya. Nabuhay siya. Yan. Nang problema ngayon siya. Tapos biglang sabi niya, sana namatay na lang ako. Sabi niya. So, yung inheritance that we have kay Kristo, mga kapatid, napaka-ibang klase itong inheritance that we have kay Kristo. Sabi sa Galatians 4:7, since you are His child, everything He has belongs to you. Tandaan nyo yun, mga kapatid. Galatia 4:7. Galatians 4:7. Since you are His child, everything He has belongs to you. Grabe, mga kapatid. Everything He has belongs to you. Lahat ng meron ng Diyos, sa'yo. Dinaig pa si Abraham, lahat ng nakikita mo, hindi akin, hindi iyo. Lahat ng tanaw mo, hindi iyo. Hindi
Di ba? Ang ganda nito, mga kapatid. Alam niyo po ba, yung inheritance na meron po tayo kay Lord, ay hindi lamang ito yung makukuha natin yung pag namatay na tayo. Of course, yun ang goal nating lahat. Pero maski dito pa lamang sa lupa, alam nyo, ang Daddy Bart, magaling magpamana. Ang Daddy Bart, buhay pa siya, dinistribute niya na sa mga anak niya yung supposed to being mana nila. Oo, binigay na sa kanila. Para daw nai-enjoy na rin nila. Hindi ba? Hindi na kailangang hintayin pa siya na mamatay bago nila makuha yung mana nila. Ipinamigay. Binigay na. Hindi naman kalakihan yun, pero that time, thank you Lord yun at may natanggap ka, hindi ba? Ngayon, example ko yung sa dade, kasi kay Lord, kahit nandito ka pa sa lupa, na-enjoy mo rin yung mana mo. Dito sa mundo, we are given the riches of His grace, the riches of His kindness, patience, yung glory ng Diyos, na nababahagingan tayo niyan, yung wisdom, power, yung mercy. Tapos, pagka namatay pa tayo, even more ang nakaalat na mana sa atin, mga kapatid. Kaya nga co-heirs with Jesus Because sabi sa Galatians 4:7, everything He has belongs to you. Grabe to mga kapatid. Oo. Kapag ka ikaw ay ipinanganak sa isang marangyang pamilya, di ba parang you get to share in the family's fortune. Di ba? Kaya nga minsan, di ba, huy, huwag mong gaganyanin yan. Tagapagmana yan. Heredero, di ba? Tagapagmana yan. Dito sa lupa lang yun, mga kapatid. Pero minsan, sa sobrang inggit natin sa mga mana na tinatanggap dito sa lupa, hindi na natin na-appreciate o nabibigyang halaga yung mga mamanahin po natin na hindi tangible. Kasi akala natin ang buhay ay dito lamang sa lupa. Ang tunay na buhay ng lahat ng anak ng Diyos ay yung buhay na kasama siya. At sa buhay na kasama natin si Kristo, tignan ninyo yung mga inheritance natin. Una, you get to be with God forever. Makakasama mo na siya for eternity. Anong klaseng inheritance yan? Pangalawa, you will be completely changed just like Christ. Magkakaroon ka ng glorified body. Walang may ganon dito sa mundo. At wala ring may ganon afterlife kung di yung mga anak lamang ng Diyos. Kung ikaw ay namatay na anak ng Diyos, you get to experience that glorified body, tapos you will be in the presence of God forever. Mga kapatid. Tapos, yung magkakaroon ka ng reassignment of position of service. Kung dito ay tagabukas, sabi mo, tagabukas lang ako ng gate. Tagaluto lang ako. Pagdating sa langit, senyorito ka na. Kasi wala na rong nagugutom. Di ka na magluluto. Di ka na, kasi wala na kumakain na. Ayaw mo ba noon, busog ka forever? Wala ka lang no more pains, no more sickness, no more tears. Aba, mga kapatid, alam nyo ba, yan ang mga pinagnanasaan natin dito sa mundo. Yung mga bagay na yan. Sana hindi na lang ako nakakaramdam ng sakit. Hindi ba? Sana hindi na lang ako nagugutom. Sana, yan yung mga wini-wish natin. Puro wishful thinking lamang tayo sa mga bagay na yan na magkakaroon ng katuparan dahil po yan ay mga mamanahin natin sa ating buhay kay Kristo pag nawala na tayo dito. So,
yung eternal inheritance po natin ay priceless. Kasi kahit na ikaw ang pinakamayamang tao na mabubuhay dito sa mundo ngayon, hindi mo mabibili yung mga inheritance na meron tayo. Kahit ikaw ang pinakamayaman, hindi mo po pwedeng sabihin, pwede ba pag namatay ako dahil mayaman ako, bibilin ko yung posisyon sa tabi mo, Kristo? Hindi pwede. Kaya yung mga inheritance po natin ay priceless. Tapos, they are permanent. Hindi ka na pwedeng maalis doon. Ang maganda pa rito, they are protected. Yan ay iniingatan ng Diyos para sa'yo. Kaya walang pwedeng kumuha niyan. Hindi yan pinamimigay. May nakasulat ng pangalan mo doon. Itong bahay na to kay Bong. Itong mansyon na to kay Sally. May mga pangalan ang mga nakalaan sa ating inheritance. Sa lupa, may mga nakapangalan. Ang bahay ko ay mapupunta sa unang anak ko. Hindi ba? Ang kotse ko ay maibibigay sa bunsong anak ko. Nakapangalan. Kapag yan ay, dito sa lupa, kapag yan ay inilagay specifically ng tatay mo, hindi po pwedeng agawin yan sa'yo ng ibang kapatid mo. Kasi nakapangalan sa'yo. The same with our inheritance, mga kapatid. They are permanent and they are protected. Ibig sabihin, hindi po yan naapektuhan ng ekonomiya. Ang bahay mo pwedeng malugi. Halimbawa, pinamana sa'yo lupa. Alam nyo ba na yung kaibigan ni Pastor, bumili siya ng lupa sa Marikina. Tapos, hinulugan niya yon. So, sa isip niya, pag uwi ko sa Pilipinas, meron akong pagtatayuan ng bahay. Eto na ngayon, after so many years, umuwi. Magpapatayo siya ng bahay. Nung pinuntahan niya, yung lupang binili niya sa Marikina, nawala. Inanod ng tubig. Nawala yung lupa. Naging daan, naging ilog na. So, yung mga pwede mong manahin dito sa lupa, pwedeng mawala. Subject sila sa acts of nature. Hindi acts of God. Subject sila sa ekonomiya. Subject sila sa inflation. Pero yung mga mana natin kay Kristo, permanent yan, mga kapatid, and they are protected. Kaya po, habang tayo ay nandito sa mundo, kapag tayo ay naglilingkod sa Panginoon, lagi mo itong gagawin na parang as if you are doing it for the Lord and not for men. Kasi ang pangako dyan, you will receive an inheritance from the Lord as a reward. At ito pa, mga kapatid, etong dalawa na tong huli ay hindi po masyadong gusto ng mga anak. Bukas na? Hindi. Dalawa eh. Dalawa na lang. Tapusin na natin. Kasi bukas, every privilege ay merong kalakip na responsibility or obligation. Yun yung bukas. Ngayon, etong pang-anim, pang-pito, they are also privileges. Pero hindi po natin sila tinitignan na mga privileges. Bakit? Kasi ayaw natin ito. Bukas na lang ba? Bukas na daw po, mga kapatid. Okay. Sabi ng direktor, bukas na. Itong dalawa na to. Alam nyo, gusto lang kasi natin puro sarap. Etong dalawa na ito, they are privileges na meron tayo, pero tinitignan po natin sila ng hindi privileges. Ano ang kabaligtaran ng privilege? Ha? Hindi, ano nga? Tinitignan natin sila as pahirap? Ano no?
obligasyon, hindi privilege. O, ano itong dalawa na ito na ang mga lahat ng anak ng Diyos, hindi po pwedeng hindi magkaroon nito. Kasi ito po ay marka na ikaw ay anak ng Diyos. Kaya kung ayaw mo to, o de magpa-adapt ka sa iba, hanap ka ng ibang tatay kasi kapag ka ikaw ay anak ng Diyos, hindi po pwede pong wala itong dalawang to. Kasama ito. So ano ito? Bukas mga kapatid, abangan natin ito. Ayun, sabi ni Sister Vicky, we consider them as liabilities. Oo. Thank you, Sister Vicky. Sharer ka daw bukas. So, yun pala, kinoconsider natin silang liabilities, hindi privileges. Samantalang kasama sila sa mga privileges of being a child of God. So, bukas, mga kapatid, ha? Malalaman po natin yan. Oh, meron talaga. O, teka, basahin natin yung kanilang mga comment. Oo nga eh. Mukhang ano kayo holiday. Nasaan? Ito. Si Jerome daw, nagtatalo madalas sila nung tatay niya. Pero sa tulong ni Lord, nagiging okay, meanwhile lang daw. For ano lang siguro, hindi pangmatagalan. Oo. Nagiging okay naman po. Pinagpe-pray lang. Para lang po kaming magkabarkada pero nirerespeto bilang isang ama. Dapat alam ko kung anong boundaries ko. Ang anak, honor your father and mother. Lalo na po sa babae gusto ko. Pero totoo po talaga, fathers knows best. Tama. Di ba mothers knows best? Sabi ni Sister Tess de los Santos, noong buhay pa si Brother Emmy, ang aking ama, ay maayos. He is a man of few words. But when he says something, sabi niya, I was very mindful on every advices and his corrections. Isang tingin pa lamang niya ay alam ko na ang gusto niyang i-convey. Oo nga, no? Oo, nung araw, titingin pa lang ang tatay mo, hindi ka pa nga titignan ng masama eh. Pag tumingin pa lang sa'yo ang tatay mo, syempre pag may ibang tao, hindi ka naman pandidilata nun. Pero pag tinignan ka ng tatay mo, alam mo na. Ngayon, nung gagano na yung tatay, hindi pa rin siya pinapansin ng anak. Hindi pa rin ako convey kung ano yung ibig sabihin. Disciplinarian siya, yet pampered ako sa kanya. I love him so much, sabi. Kasi ang ama ay isang idol at model sa pagpapamilya. Kaya kailangan good provider and protector siya. Okay. Sister Tess Magat, I really have a good relationship sa aking tatay Ruding. Sister Vicky, I learned a lot from my father. Opposite sila ng mother ko. Ang father ko, very orderly, masinop, malinis sa bahay. Yan ang naituro niya sa amin. Sabi ni Sister Tess, my ama is so generous though we have less resources. Mapagmahal siya sa mga strangers and needy. JR naman, sobra-sobra ako tariya, tatay ko, kahit anong gusto or gawin ko, okay lang sa kanya. Ang relasyon namin parang hindi mag-ama. Kami barkada o magkapatid, kaya kahit bisyo, nagkakasabayan kami. Noon nga daw, inom ng alak, sigarilyo at ano-ano pa. Pero nang namatay po siya, yun na ang umpisa ng lahat ng gulo, away, payabangan, pasikatan sa pamilya namin. At doon din nag-iba ang ugali ng nanay ko sa akin. Brother June Mangigad,
Maski na mahigpit ang tatay ko, nakita ko na kalaunan, napakalaki ang halaga ng disiplina sa buhay ng tao. True. Totoo po yun, mga kapatid. Kasi yung father ko, disciplinarian din yun. Di ba, puro nga kami babaeng mga anak niya, pero kung mamalo yun, ang ginagamit ng pamalo sa amin nun, yung panglock sa mga pintuan sa probinsya eh. Yung kahoy na tinutukod mong ganon para hindi mo mabuksan. Oo. Tapos, napapalo din kami sa belt. Ang belt niya, ang sakit. Pag naglatay, masakit. Pero alam nyo, hindi ko naman niresent yung mga siguro lang ngayon, dahil meron ng bantay bata at saka child abuse, parang pagka inano mo ngayon, parang hindi dapat o kaya, pero noon, parang hindi ko naman siya tinignan ng ganun. Oo. Kasi, alam mo si Jackie Chan, pag pinanood niyo siya, pinadala siya ng tatay niya, 10 years old. Sa China pala, totoo noon na merong mga kung fu center. Yung mga, iiwanan ka doon for how many years? Para madisiplina ka. Kaya daw ngayon, pagpapasok siya ng bahay, yung sapatos niya, itinatabi niya na magkatabi pang ganyan, tapos inilalagay sa gilid. Ngayon, nagugulat daw siya, pagka yung anak niya dumating, ihahagis yung paa niya, tapos kung saan tumama yung sapatos, doon na lang yung sapatos. Sabi niyang ganon. So, noon hindi ko naman yung tinitignan na malupit o nakalupitan. Hindi naman. Nasasaktan ako, pero alam ko naman, makulit din naman din kasi ako nung bata ako. Sabi, wag umakyat, pero naakyat pa din, di ba? Meron ngang time sinasako ako eh. Nilagay ako sa sako ng tatay ko, tapos ibinitin ako. Tapos habang nakabitin ako sa loob, pinapalo niyang ganun yung ilalim, pero hindi yung masakit. Sabi niya, alam mo na, pagkakasala mo, pak, gaganunin. Habang nasa loob ko rin sa ako, opo, iyak ng iyak sa loob ng sako, di ba? Pero hindi na yung pwedeng gawin, kasi nga binabantay bata. O tignan mo naman kung gaano ngayon ang mga batang pasaway. Di ba, mga kapatid? Hindi ko sinasabing isako nyo yung mga anak nyo. Pero, hindi po pwede yung sasabihin mo iba na ang panahon ngayon. Ang sabi ng salita ng Diyos, disiplinahin nyo yung mga anak. Palo, oo. Sinabi ng salita ng Diyos yun. Ang salita po ng Diyos, hindi siya pwedeng umayon sa uso. Spare the rod and spoil a child. Totoo yun. Kaya ang nangyayari ngayon, wala na, hindi na pinakikinggan. Binabasa ko lang. Yung mga Sabi ni Sister Bebot, ang tatay ko po disciplinarian dahil siya po ay Air Force. Namamalo. Air Force din ang tatay ko, pero sa ibang force. Sa ibang force. Namamalo, pero naglalaba, naglilinis. Oo, nagre-repair ng mga gamit namin. Kumikilo siya sa bahay kahit sa araw ng pahinga. Kasi merong mga tatay na hindi man lang matulungan yung nanay sa mga gawaing bahay. Oo, pogi yung mestizo yung asawa ni Nanay Lusing. Kaya nga, di ba, mga tisay sila, Sister Bebot? Nasa anak po ata kung papaano tanggapin ang ways ng tatay. True, sister. Kasi, habang ginagawa yun ng tatay ko sa akin, hindi nawawala sa isip ko na anak ako. Tas tatay ko ang namamalo. Pero pag ibang gumawa sa akin nun, iba na yon. Ibang usapan na yon. Pero dahil tatay ko naman, ang gumagawa sa akin nun, alam mo yon, may relasyon kayo, kaya iba ang dating nun sa'yo. Tama yan. Nasa anak. Okay? Kasi meron po akong mga kapatid na nagrebelde nung kabataan. Malaki po ang gratitude ko sa magulang ko, kaya naman po konti ata yung paraan nila para sa mga
Kaya naman ako po ng konti ata yung paraan nila para sa mga anak ko. Ganun po talaga yon, Sister Bebot. Kasi ganun kang pinalaki, di ba? Sister Noemi, sa akin po naging maganda ang relasyon namin ng aking tatay. Nung time na buhay pa po siya, thanks God, na-share ko rin po si Lord sa kanya. Sa mga problema at mga pangangailangan niya, sa akin po siya lumalapit at nag-open ng mga kailangan niya at mga hinahin niya. Nasasabi po niya sa akin yung mga saloobin niya, sama ng loob sa mga kapatid, at malaki rin pong naitulong din sa akin ng father ko. Naturuan po niya ako sa kanyang maliit na business. Siya po nagturo sa akin, kaya sa akin naiwan yung maliit na business niya, pinagpatuloy ko. Naging close kami ng aking father. Ang tatay ko rin po yung laging nagsasabi sa akin, pag masama ang loob niya sa iba kong mga kapatid. Nag-open po siya sa akin. Sana sabi raw niya sa father niya, lapit lang kay Lord at mag-pray lang po. Yan lang po ang sinasabi ko sa kanya nung time na buhay pa siya. Thank you, Lord, at nakinig po siya sa akin bilang anak niya. Kaya naging maayos ang naging relasyon namin bago siya kinuha ni Lord. Kay Minister Andy naman, ayon po sa studies, mas mabuti daw po ang sinasabi na sa inampon earlier, sa gayon po, hindi sila magiging rebellious. At saka, there is something na hinahanap sila sa puso nila na kakulangan. Kahit ipadama mo ang pagmamahal mo sa kanila. Alam niyo po, pinakamaganda, ilapit kay Lord. Kasi kung ano man ang kulang na meron sa kanila, napupuno ng Diyos eh. Sister Auring, amen, napakaraming kaloob ng Diyos. Napindot ko Masaya, malakas, kahit may dalahin, laging may kagalakan sa puso. Sabi ni Kaka, as a child, you have the confidence and boldness to approach and ask from your parents. Walang magulang na natitisang anak. Sabi ni Kaka, totoo yan. Yan yung pinag-uusapan natin kanina. Kailangan may malalim na pagkakilala at malalim na ugnayan o relasyon sa Diyos. Sabi ni Sister Vicky, sa batas, kapag namatay yung borrower, pwedeng habulin ng lender yung properties na naiwan ng namatay para ibayad sa utang niya. Pwede pala yun. Pwede pala yun. Kung nakapangalan nga, properties nga ng namatay, pwede pala yun. Kaya ilipat na daw. Ganun pala yun, ano? So, kung may properties sila, tas namatay, di walang mamanahin yung mga, pamilya. No? Ganun pala yun. Yan, mga kapatid, hindi ko na po mababasa lahat, ha? Yan. Bukas po, ipagpapatuloy po natin itong ang dalawa pang privileges na tinitignan natin as liabilities. Kaya hindi natin na-enjoy yung pagiging anak ng Diyos natin. Okay, thank you, Lord. Happy birthday kay Brother Joshua Flora, Sister Carmen Santos, Brother Ian Salvacion. Magpapakain wag si Ina, si Mang Boy na lang. Mukhang mas magpapakain si Mang Boy eh. Hindi na rin. Happy birthday kay Sister Linda Cabral and Sister Hannah Inco. Happy birthday po mga kapatid. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy
birthday! May the good Lord bless you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday, mga kapatid. Si Mama Chid, nung pinasayaw natin araw-araw, no? Kaya siguro nagkaganon. Napagod, hindi niya kinaya yung pagsayaw niya araw-araw. At magtatapos po tayo para sa ating repeat new song of the week. God is the great I am, composed by Sister Meredith Cruz. See you again tomorrow, mga kapatid, ha? Samahan niyo po ako ulit tomorrow para po makumpleto itong ating mga privileges na to at ano ang ating mga responsibilities bilang mga anak ng Diyos. God bless you all po. When I am weak, I say God is my strength. When I am in need, I say God is my provider. When I am broken, I say God is my great healer. When I am in battle, I say with God I will be the winner. God is the great I am. The way we see Him will ignite the power within. Nothing in this world could ever fill the emptiness that we feel. God is the missing piece that will complete us, the masterpiece. When things seems impossible, God makes things possible. When things are out of hand, God says I am in control. When we are lost, God says I am the way. God is the great I am. The way we see Him will ignite the power within. Nothing in this world could ever fill the emptiness that we feel. God is the missing piece
world could ever fill the emptiness that we feel. God is the missing piece that will complete us, the masterpiece. God is great. God is great. God is great. God is still great. I am. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the